Ang mga paggunita bilang pag-alala sa paglipas ng 1,000 araw mula noong ika-7 ng Oktubre ay isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Israel. Kasabay ng mga pagpupugay, nagkaroon din ng mga protesta kabilang na sa labas ng Knesset ng Israel sa Jerusalem. Hindi nabawasan ang galit ng maraming Israeli sa pamamalakad ng gobyerno sa pag-atake ng Hamas at mga sumunod na pangyayari sa paglipas ng panahon. Nararamdaman ng lahat na sa bawat araw na lumilipas, nananatili pa rin ang Oktubre 7. Walang nakakapagpakalma sa amin. Araw-araw lumalala pa. Tulad ng lahat ng pahayag ng mga ministro, mga pahayag ng punong ministro o pahayag ni Smotrich na dahil sa kanya, nakabalik ang mga dinukot na tao. Sa totoo lang, inhal sa kanya, bumalik sa kabaong ang mga dinukot na tao. At ang kasuklam-suklam na pahayag ng punong ministro na nabawasan siya ng kaunting timbang mula noong ika-7 ng Oktubre. Baka inihahambing niya ang sarili kay Eviatar David, Eli Sharabi o sa anak at mga apo kong bumalik na parang palito ng posporo. Baka gusto lang niyan makiisa sa kanila. But it's simply disgusting. Nakipagkita ang 24 News English sa mga Israeli sa Timog Israel na nagpoprotesta sa dating lugar ng labanan noong Oktubre 7. Maraming residente ng Gaza envelope ang nananatiling takot dahil kontrolado pa rin ng Hamas ang ilang bahagi ng Gaza. Nag-aalala ako sa hinaharap, kaya nandito ako ngayon. Kahit na naibalik na si Tamir sa amin para ilibing matapos mamatay, nandito ako dahil nababahala akong ayaw imbestigahan ng gobyerno ng Israel ang lahat ng sanhi ng trahedyang nangyari noong umaga ng Oktubre 7. Hindi lang ang nangyari noong umagang iyon, kundi pati mga pangyayari sa mga nakadaang taon bago lumakas ang Hamas. Bakit hindi naprotektahan ang mga residente noong Oktubre 7? Bakit inabot ng 746 na araw bago na ibalik si Tamir na mahigit 2 taon? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa tapos ang digmaan? Bakit nila sinasabing ganap na tagumpay pero nasa kapangyarihan pa rin ng Hamas? Habang papalapit ang eleksyon, dumarami ang alalahanin sa direksyon ng bansa. Mahalaga ang mga eleksyon ito. Pakiramdam namin na kung hindi magbabago ang gobyerno na ito, natatakot kami para sa kinabukasan ng estadong ito. Gusto namin baguhin ito dahil nakikita namin ang nangyayari kapag ang gobyernong ito na sobrang makakanan at relihiyoso at gusto namin ang gobyerno na nirerespeto rin ang mga Israeli, nirerespeto ang lahat na nasa paligid natin. Pati na rin ang mga taong nakatira sa Lebanon, sa Egypt, sa Jordan at sa Palestina. Nanawagan naman ng protesta ng pambansang investigasyon sa mga pagkukulang noong Oktubre 7. Hiling na hanggang ngayon, tinatanggihan pa rin ng gobyerno. At makakasama natin ngayon si Hila Abir. Siya ang kapatid ni Lotan Abir na pinatay sa Nova Festival. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin ngayon sa pagbabahagi ng mahalagang araw na ito sa amin. Paano mo binyunita ang araw na ito? Ano ang pinakamahalaga mong gawin ngayon? Nandito kami sa Hostages Square buong araw. At meron kaming eksibisyon ng 1,000 bagay na nagsimula na yung araw. At kinuha namin ang mga gamit ng lahat ng mga bumagsak, mga nasawi, at mga nakabalik mula sa pagkabihag. At ito ay isang lubang nakaaanpig at emosyonal na eksibisyon. At meron kaming demonstrasyon mamayang 8:00 ng gabi. Ano pa bang masasabi natin? Ibig kong sabihin, 1,000 araw na wala sila. Wala ang mahal kong kapatid na lalaki. Di pa rin ako makapaniwalang patuloy akong lumalaban. Upang malaman kung anong nangyari sa kanya, upang maintindihan kung paano namin masisiguro ito na ganito, nakakagulat. Malaki. Hindi na mauulit ang mga pangyayaring ganito. Sa kasamaan palad, hindi kami tinutulungan ng gobyerno. Talagang nagbago na ng malaki ang ating bansa. Paano ka nagbago? Paano ka binago ng huling 1,000 araw na ito? Di tulad ni Netanyahu, tumaba ako ng 10 kilo. Nagbago ng buong buhay ko. Alam mo, hindi na ako nagtatrabaho sa dati kong trabaho.
Ang ginagagawa ko na lang halos 3 taon na ngayon ay ang ipaglaban ang katotohanan, ipaglaban ang hustisya, at ipaglaban ang mga naiwang pamilya. At lahat ay nagbago na. At ano ang pinakamalaking nararamdaman mo ngayon? Galit ba ito sa gobyerno? Lungkot ba o motibasyon para ipagpatuloy ang laban? Sa tingin ko lahat ng yon, sana nga, alam mo yon, nandyan lang ako sa bahay kasama ang pamilya ko. At inaalala si Lotan. At magluksa, pero sa kasamang palad, hindi ko magawa yon. Kung gusto kong manatiling malapit kay Lotan at manirahan sa bansang ito, kailangan kong ipaglaban yon, alam mo yon, at masama yon. Pero yun ang realidad niya yon. Kaya hindi ko na lang iniisip yon. Kasi kung hindi, ewan ko na lang. Ano ang gusto mong mangyari? Sinasabi mong kailangan mong lumaban. Ano nga ba ang ipinaglalaban mo? Para sa hustisya, para malaman kung anong nangyari sa kapatid ko dahil hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya kahit paano siya nasaktan. At parang binaril ba siya o granada ba yon? Hindi ko alam. 15 taon ang pagitan ng edad namin ni Lotan. At oo, ako gusto kong masigurado na nakatira kami sa Israel at maibalik ang aming kaligtasan at maibalik ang tiwala namin sa aming gobyerno at mga pinuno. At magkaroon ng magandang kinabukasan sa magandang bansang ito kasama ang magagandang taong naninirahan dito. At kailangan namin ng katahimikan sa buong gitnang silangan. At hindi ko nakikita kung paano tayo madadala ng mga taong namumuno ngayon sa lugar na ito doon. Kaya, kailangan natin silang palitan. Tama, Hila. Tungkol lang ba talaga ito sa mga tao? Oo, tungkol lang talaga ito sa mga tao. Salamat sa pagsama ngayon. Sana makuha mo ang matagal mo nang hinahanap na katahimikan. Maraming salamat talaga.